sama-sama tayong magiging saksi. Binaha na naman ang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa thunderstorm kanina hapon. Lagpas tao ang tubig sa ilang lugar sa Quezon City. At saksi, si Nico Wahe. Malalim ang baha sa bahaging ito ng Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Kung may makakadaan, tanging bangka at malalaking sasakyan lang. Gaya ng truck na ito na tila nag-ala submarine at sinuyod ang kahabaan ng Santo Domingo. Hindi alintana ang mataas na baha. Kaya naman bitbit niya rin ang malaking alon sa bawat daraanan niya. Kaya ang resulta, nagkasira-sira ang mga gate ng bahay na nadaanan niya matapos hampasin ang malaking alon. Hindi namin nakita, basta nakita namin yung gate sira na. Aminado naman ang pahinante at driver sa nagawa nila. Kala po namin kasi hindi ganong malalim. Pagdaan po namin dito, di namin alam na pababa pala yan. Umabot po sa ganito kataas yung tubig. Binilo na po namin kasi matitingga po kami sa gitna pag huminto kami. Bilisan niyo? Opo. Kaya po ginaganyan nangyari. Isang Santo Domingo sa 63 area sa Quezon City na binaha matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan mula kaninang tanghali. May ilang estudyanteng stranded din sa baha sa Santo Domingo. May pasok kayo kanina? Opo, meron po. O tapos, ano nangyari? Ayun po. Lakas po ng ulan. Lakas ng ulan. So, pinauwi kayo? Hindi po. Pauwi na kayo? Uwi ano po talaga namin. Uwi ano talaga? Wala po po suspended. Lampas tao na ang baha sa Barangay Talayan kaya abala sa pag-rescue ang bangka ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Galing kayo sa loob, te? Opo, nirescue po kami, kuya. Na-rescue? Paano kayo na-rescue? Ano po, stranded po kami dun sa namin, ang tubig ilampas tao na. Talaga? Anong street yon? Dito po sa Calamba, G. Aranita. Tapos ang nag-rescue po sa amin ay mga taga-barangay ng Santo Domingo. Santo Domingo. Opo, Santo Okay. Sa biyak na Bato Street, tumirik ang isang van kaya itinulak na lang. Dahil sa baha sa kanto niyan at ng Quezon Avenue, iniba rin ang ruta ng mga sasakyan. Inabot na rin ng baha ang paanan ng kalsada paakyat ng Skyway, kaya napatigil ang ilang sasakyan o di kaya napaatras. Naglutangan naman ang mga plastik na basura sa baha sa kahabaan ng Araneta hanggang E. Rodriguez Avenue. May ilang sasakyan na nagpumilit dumaan sa abot bewang na baha. Matinding traffic ang dulot ng baha dahil hindi na makadaan ng Araneta Avenue ang mga sasakyan at napipilitang mag-detour sa E. Rodriguez Avenue papuntang Welcome Rotonda. Dahil din sa lakas ng ulan, nalubog din sa baha ang Mother Ignacia Avenue, corner Summer Avenue. Kaya ang sasakyang ito napaliko na lang sa halip na dumiretso sa binahang kalsada. Umatras din ang isang pampasaherong bus. Lampas gutter deep naman ng baha kanina sa Scout Ibardolaza, corner Kamuning, bagaman nadadaanan pa. Naipon din ng tubig sa Timog, corner 11 Jamboree, pati na sa EDSA Kamuning northbound. Sa V. Luna Avenue naantala ang biyahe ng mga motorista dahil sa baha. Hindi rin madaanan kanina ng light vehicles ang parte ng Kamyas na malapit sa Anonas. Bumagal din ang daloy ng trapiko sa Elliptical Road at Commonwealth dahil sa baha. Ayon sa Quezon City DRRMO, mag-aalas 6 na ng gabi nang humupa ang lahat ng baha. Pero may ilang mga inilikas sa kasagsagan ng ulan at baha. Meron na kaming evacuees as of 2 p.m. today. We have 45 families totaling to 123 individuals. Bale, 3 barangay siya in 3 evacuation centers. Tinugunan na raw ng QCLGU ang kanilang mga pangailangang pagkain at tubig na maiinom. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Nagbitiw bilang kongresista si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Pero ayon sa Department of Justice, hindi pa rin lusot si Ko sa mga kaso kaugnay sa mga flood control project. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Tapos na ang 10 araw na palugid para magbalik bansa si Ako Bicol Party List Representative Zaldico matapos bawiin ni House Speaker Faustino Boje D. III ang travel clearance ng kongresista. Pero walang Zaldico na nagpakita sa kamera. Sa halip, ipinost sa kanyang Facebook page ang kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng kamera. Ayon kay Ko,
dahil yan sa aniya ay totoo at malubhang banta sa buhay niya at ng kanyang pamilya. Ipinagkait din umano ang kanyang karapatan sa due process. Agad-agad na epektibo ang pagbibitiw ni Ko. Noong Hulyo pa naka-medical leave si Ko sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects. Si Ko ang dating chairman ng makapangyarihang House Committee on Appropriations na nabahira ng issue ng budget insertions. Nagtungo ng Amerika si Ko para magpagamot pero binawi kamakailan ni Speaker D ang kanyang travel authority. Sa pinakahuling impormasyon ay wala na sa Amerika si Ko na sinasabing nasa bansang Spain ngayon. Sa kanyang sulat, sinagot ni Ko ang ethics complaint na isinampa laban sa kanya ni Navotas Representative Toby Tiangco. Itinanggi ni Ko na siya ang naging utak ng inihabol na insertions at realignment sa 2025 national budget. Malabo raw kung hindi man imposible na nakapagpasok siya ng insertions nang hindi nalalaman ng mga miyembro ng Kamara at Senado. Dumaan din aniya dapat sa mabusising pagsusuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang General Appropriations Act nung pinirmahan niya ito. Mainam daw kung hihintayin muna ng Ethics Committee ang desisyon ng Supreme Court at Ombudsman sa mga kaso kaugnay nito. Kaugnay naman sa pagkwestiyon ni Tiangco na nag-medical leave si Ko kahit walang ibinigay na medical certificate, sabi ni Ko, hindi naman ito requirement. Itinanggi rin ni Ko na ipinagmamayabang nila ng kanyang pamilya ang kanilang yaman. Wala raw nagbago sa kanilang pamumuhay mula nang mahalal siya sa pwesto. Itinanggi rin ni Ko na kumita siya bilang kongresista mula sa mga proyekto ng SunWest Inc. na dati niyang pag-aari. Sasagutin daw ni Ko ang mga akusasyon laban sa kanya sa tamang panahon at tamang forum. Sabi pa ni Ko, ipatatanggal na niya ang kanyang mga personal na gamit sa kanyang opisina sa Batasang Pambansa. Ang party list aniya ang mag-aabiso sa Kamara kung sino ang papalit kay Ko. Sa iwalay na sulat, nag-leave din si Ko mula sa Ako Bicol Party List. Sa ilalim ng batas, ang papalit sa nagbitiw na party list representative ay ang susunod na kinatawan sa listahan ng mga nominee na isinumite ng grupo sa COMELEC. Git naman ni Tiangco, kahit nag-resign si Ko bilang kongresista, hindi siya makakatakas sa mga kaso sa korte. Pag-iwas yun sa mas maraming pang tanong sa Ethics Committee. Kahit naman mag-resign siya, hindi naman siya makakaiwas. Sa Ombudsman, isa si Ko sa mga inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na kasuhan kaugnay sa irregularidad sa flood control project sa Oriental Mindoro. Posible pong magsampa ng kaso paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa procurement law po, sa violation ng revised penal code, specifically sa provision ng malversation and falsification. And of course, isa po dito ay yung paglabag sa Code of Conduct of Public Officers and Employees. Inirekomenda rin ng ICI na kasuhan si dating DPWH Mimaropa Regional Director, Engineer Gerald Pacanan, Assistant Regional Directors na sina Jean Ryan Altea at Ruben Santos Jr. at siyam na iba pang DPWH official. Damay rin sina Aderma Angeline Alcazar, ang presidente at chairman of the Board of Directors ng SunWest, pati ng apat na miyembro ng Board of Directors. Ang ICI nga, gaya po sa parating sinasabi, ay nagbabase po sa ebidensya. The stronger the evidence we have, the more complete our evidence we have, that's the time that we will file our recommendation to Ombudsman. Hindi po basta-basta kaming nagre-rely o umaasa sa mga single testimony o sa isang affidavit po lamang. Sinusubukan namin kunin ang panig ng mga inirekomendang kasuhan. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, tuloy pa rin ang mga kaso laban kay Ko. Humiling na rin ang DOJ ng Blue Notice mula sa Interpol para kumalap ng karagdagang impormasyon ukol sa aktibidad at lokasyon ni Ko. I don't expect him to come home. I mean, the way that everything is right now, I don't think he will just go home. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Tinanggap na ni House Speaker Faustino Boji D. III ang pagbibitiw ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Ayon kay House Ethics Committee Chairman J.C. Abalos, wala nang kapangyarihan ng komite na ituloy ang investigasyon laban kay Ko. Ang Department of Justice o ang Independent Commission for Infrastructure ang maaaring kumilos ukol sa mga reklamo laban sa nagbitiw ng kongresista.
Ayon naman kay Speaker D, pag-uusapan ng Kamara ang kanilang susunod na hakbang. Pino na rin ni D na wala man lang ipinadalang medical certificate si Ko, gayong may kaugnayan sa kalusugan ang dahilan ng kanyang leave. Kaya ang tingin namin dito ay bahala na ang Department of Justice at ganun din ang ICI kung anong pwede nilang ipataw. Pero kailangan talagang bumalik siya sa lahat ng paraan na magawa. Dapat mapabalik siya at managutan siya sa mga issues laban kay Congressman Saldico. Itinuro ni dating Senate President Chis Escudero si dating House Speaker Martin Romualdez na nasa likod umano ng anyay script sa investigasyon sa mga flood control project. At dagdag ni Escudero, ginamit umano ni Romualdez ang national budget para itulak ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tinawag naman ni Romualdez na script ng DDS ang talumpati ni Escudero. Saksi, si Mag Gonzales. Tumayo sa sesyon kanina si Senador Chis Escudero para sabihing inililihis daw ang investigasyon sa flood control projects mula sa mga tunay na dapat tinutumbok nito. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Sasabihin ko, Martin Romualdez. Una ni Escudero, mga pangalan ng senador ang binabanggit ng mga testigo sa Senate Blue Ribbon Committee, pero nasaan aniya ang mga kongresista? Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang 3 dating DPWH officials, pakantayin sa kanila, mema banggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito? Sinigundahan din ni Escudero ang pahayag ni Navotas Representative Toby Chanco na ginamit ni dating House Speaker Martin Romualdez ang national budget para itulak umano noon ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan. At sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya't hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. Una pa ni Escudero, nagkataon lang ba, Ginoong Pangulo, na ang mga nakaupong senador na dinidiinan sa ngayon bumoto kontra sa depektibong impeachment ni Vice President Duterte o talagang tinumbok lang kami? In other words, Mr. President, are we truly for transparency and accountability, or are we merely offering a politically convenient sacrificial lamb in an attempt to appease the rage of the people? Kaya hiling niya, imbestigahan lahat ng nabanggit na personalidad, hindi yung pinagdidiskitahang mga senador lang. At dapat kasama dito si Martin Romualdez. Habang nagsasalita kanina si Escudero, ay nasa session hall si Vice President Sara Duterte at nakikinig. Sagot naman ni Romualdez, hindi expose, kundi isang DDS script ang talumpati ni Escudero. Imbes na magpaliwanag, nanisi raw ang senador. Malinaw raw na para ito isulong ang kanyang personal na ambisyon at pumosisyon bilang kaalyado ng Vice Presidente sa 2028. Patuloy raw makikipagtulungan si Romualdez sa lahat ng patas na investigasyon. Hinihinga namin ng pahayag dito si Escudero. Sa gitna naman ng mga kwestiyon sa kredibilidad, ipinagtanggol ni Senador Rodante Marcoleta si Orly Guteza, ang testigong kanyang iniharap sa Senate Blue Ribbon Committee. Maski ang mag-asawang Diskaya nga raw, itinuro na si Romualdez. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit, nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yun. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Pwestiyon din ni Marcoleta kung bakit pagkatapos basahin ang kanilang affidavit sa Senado ay hinahayaang dalhin agad sa Department of Justice ang mga testigo bago pa sila matanong ng mga senador. Tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya,
meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang pag-imbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Nasaan na po ang separation of powers? Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Nagpaliwanag ang kontratistang si Sara Diskaya matapos siya mag-viral dahil sa kanyang pag-finger heart nang magpunta sa Department of Justice nitong Sabado. Ang puna ng DOJ, hindi akma ang ganitong asal para sa nag-a-apply na maging state witness. Saksi, si Salima Refran. Walang sagot sa mga tanong ng media ang mag-asawang kontratistang Sara at Curly Diskaya nang bumalik sa Department of Justice para sa case build-up sa maanumalyang flood control projects. Ibang-iba yan sa Sara Diskayang dumating sa DOJ noong Sabado na nag-finger heart na. At sinambit pa ang pahayag na ito sa media. Aksyong pinuna ng DOJ. Insincere at complacent daw ito sa panahong ang mga Diskaya ay nag-a-apply na maging state witness. Siyempre hindi maganda kasi this is a serious thing This is not a photo op. It's not a good gesture. But definitely hindi dapat maulit yun. Nagpaliwanag naman daw si Mrs. Diskaya. So did she apologize? When I asked those that talked to her, parang hindi naman siya apology. There's more of an explanation of why she did what she did. She said something about it being connected to her campaign, but we're not in campaign period anymore. This is an investigation, not a campaign. This is one of the deepest issues that the country has to face. Naghain muli ng mga dokumento ang mga Diskaya. Ipinaliwanag ang lawak ng kanilang mga proyekto at kung paano nakamit at nagawa ang mga ito sa buong bansa. Sabi nga nila, pasaway sila. So they really hustled their way to get contracts around the whole country. That's why the experience is unique. Walang katulad ng contractor at Diskaya. Hindi bababa sa 17 kongresista ang dinawit ng mga Diskaya sa kanilang affidavit para sa flood control projects mula 2022. Iimbitahan sa DOJ ang mga mambabatas. This is going to be a long process of asking questions and getting answers and getting the documentary evidence to back it up. Kasi mayroon ba sabihin natin, project ID ng bawat project will put in the name of the district engineer and the congressman. Hahalukayin din daw ang mga proyekto mula 2016, panahon kung kailan #1 contractor sa government projects ang mga Diskaya. Some names will be cropping up kasi they have thousands of projects and they have a very long track record and you will have to cough up everything. 207 billion sabi ni Senator Lacson. I believe that, but probably it's bigger. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Umamin si Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo na siya nga ang nasa viral video na nagbayad ng mahigit 2 milyong pisong halagang bill sa isang bar sa Amerika. Pero gate ni Tulfo, nag-ambagan sila ng kanyang mga kaibigan para sa bill at walang ginastos na pondo ng gobyerno. Saksi, si Mark Salazar. Hindi na itinanggi ni Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo na siya ang nasa isang viral video na unang inilabas ng Boljak TV. Makikita na umiinom at pumirma pa ito para bayaran ng bill sa bar na mahigit $42,000 o katumbas ng mahigit 2 milyong piso. Sabi sa post, kuha ito sa Las Vegas sa Amerika. Ayon sa kongresistang anak ni Senador Raffy Tulfo, kuha ito sa pribadong pagdiriwang noong 2023 Christmas season. Ipinagdiriwang din umano nila ang magandang balitang natanggap ng kanyang mga kaibigan. Aniya, bagaman credit card ang ginamit, ay nag-ambagan silang magkakaibigan sa bill. Personal na lakad aniya ito't walang ginastos na pondo ng gobyerno. Ayon kay Tulfo, nauunawaan niya raw kung bakit masakit sa mga Pilipino ang ganitong uri ng selebrasyon. Sabay-sabing huwag lumihi sa usapin ng korupsyon at panagutin ang dapat managot. Pero sa maghabong plenary budget deliberation,
hindi namin nakitang dumalo si Congressman Tulfo. Ang kanyang inang si ACT-CIS Representative Jocelyn Tulfo ang aming tinanong tungkol sa issue. No. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Si dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. ang itinalagang bagong Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure. Kasunod po ito ng pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang advisor ng komisyon. Saksi si Joseph Moro. Ang panawagang kinakaharap ngayon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, gawing publiko sana ang kanilang mga pagdinig na nakatokang imbestigahan ng mga anomalya sa flood control projects at iba pang proyektong infrastruktura ng gobyerno. Mula nung simula ng ICI ang mga pagdinig noong September 19, bawal ang media sa loob. Sabi ni Attorney Brian Hosaka, Executive Director ng ICI, mananatiling pribado ang mga pagdinig. We don't want the commission to be used for any political agenda or leverage. Kaya nag-iingat po kami. Lahat po ng mga binibigay po ng mga informasyon kailangan po namin i-verify at in fact, kailangan po makolaborate. Dumating kanina sina dating DPWH Bulacan 1st District Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. 3 beses silang ipinatawag ng ICI. Tikom ang bibig ng dalawa. Nakipagpulong din sa ICI si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi nila nadodoble ang trabaho ng DOJ sa pag-iimbestiga at paghahain ng reklamo. I think complementary. Nakita naman po ninyo kanina ni si SOJ na pumunta dito kanina at nag-submit ng mga affidavit. And for us, that's very important. Close coordination with the government agencies, whether legislative or investigative, is very valuable for us because the more information that we get, the more basis we will have to file cases against those who's responsible for this mess. Ayon kay Remulla, maaaring idiretso ng ICI ang kanilang mga reklamo sa ombudsman kung sangkot ang mga opisyal ng gobyerno. Walang conflict, pero mostly with the ombudsman yan. Kasi siyempre, there's always a working between a government person behind every transaction and every case. Pero kailan ba makikita ng publiko na may makakasuhan at maliliti sa Sandigan Bayan? Everything is due process. Siyempre naiirip tayo, pero sinasabi ko nga, proseso lahat yan. I mean, paano kami nakapag-file ng kaso kay Atong Ang? 3 taon nang inintay namin. After 1 year, may nakuha kami mga tip. This one will take 3 years? Hindi naman. Mas matindi yun eh. Ang ICI nagpahayag din ng panghihinayang sa pagbibitiw bilang Special Advisor ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. May malaking epekto ba yung pagre-resign ni Mayor Benjamin Magalong bilang ICI Special Advisor? Malaki in the sense po na malaki nga po tulong ni Mayor po. Saka ang panghinayang na nagbitiw po siya sa special advisor po. No? But we are mandated to continue. Investigation will continue po. Si dating PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. ang itinalagang bagong special advisor at investigator ng ICI. Nagpasalamat ang palasyo sa tulong ni Magalong sa komisyon na mahalagaan nila sa kampanya nito laban sa korupsyon sa mga infrastructure project. Ayon sa palasyo, welcome pa rin ang anumang may tutulong ni Magalong kahit hindi na siya bahagi ng ICI. Ginagalang po ng Pangulo ang naging desisyon po ni Mayor Magalong. Kinikilala naman po ng ating Pangulo ang kagalingan ni Mayor Magalong. Sa kanyang social media page, shinare ni Magalong ang mga kumakalat na pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Sa unang anunsyo kasi, Special Advisor at Investigator ang posisyon niya. Special Advisor and who will act as investigator for the ICI. Pero kalaunan, liliwanagin po natin ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang Special Advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Hirit na Magalong kung ganito ang clarity, baka next month, kayo na po ang humusga. Nanindigan si Castro na itinawid ng Pangulo ang naunang anunsyo dahil hindi nagbitiw bilang alkalde ng Baguio City si Magalong. Noong hindi po nag-resign si Mayor Magalong bilang mayor, sinabi po ng Pangulo na ang kanyang magiging papel ay Special Advisor. He refused to resign as mayor of Baguio
So with that, nakita po ng Pangulo ang maaaring maging conflict. Sa pahayag ni Castro noong Biyernes, ipinag-utos niya ng Pangulo ang pag-review sa pananatili ni Magalong sa ICI dahil sa puna ng ilan sa posibleng paglabag sa konstitusyon at gayon din ang duda sa kanyang independence bilang bahagi ng komisyon. Git naman ni Magalong walang conflict of interest sa kanyang papel sa ICI at pagiging alkalde. Pero nagbitiw na rin siya para hindi mapahina ng anumang pagdududa ang integridad ng ICI. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Ikinababahala ni Vice President Sara Duterte na hindi raw sila inabisuhan ng International Criminal Court kaugnay sa ilang beses umanong pagbagsak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kwarto sa The Hague, Netherlands. Ayon naman sa ICC, hindi sila nagkokomento ukol sa pribadong sitwasyon ng nakadetineng individual bilang paggalang sa kanilang karapatan sa privacy. Saksi si Marisol Abduraman. Naalarma si Vice President Sara Duterte dahil ilang beses na raw bumagsak sa kanyang kwarto ang kanyang ama sa detention center pero hindi raw ito ipinaalam sa pamilya ng International Criminal Court. Ang bagay na ito kinumpirma daw mismo sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tulad nung dinala siya sa ospital dahil nakita siya na walang malay sa sahig ng kanyang kwarto, nakuha namin yon sa hospital personnel. Hindi sa detention unit, hindi sa ICC. Tinanong ko siya kung totoo ba, and then sabi niya, hindi naman yan yung una. Madaming beses na ako natumba. Was his term. Nauna nang sinabi ng tagapagsalita ng ICC na hindi sila nagbibigay ng komento sa pribadong sitwasyon ng kanilang detainee bilang paggalang sa right to privacy. May hinala rin ang bise sa ginawang pagbisita sa kanyang ama ng mga kinatawan ng Philippine Consulate sa The Hague. Although nagsabi naman sila doon that we leave it to the medical experts sa assessment ng overall health niya. Pero meron silang mga insinuations doon na para bang silang nag-a-assess ng kanyang kalusugan. Nauna nang sinabi ng DFA na professional, non-intrusive at respectful daw ang naging pagdalaw sa dating Pangulo ng career consular officials ng Embahada sa Netherlands. Sabi pa ng ICC, ang mga pagbisitang ito ay ginagawa ng may pahintulot ng detainee. Biyernes daw nung nakarang linggo nang huling makausap ng bisi ang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa pagkakaalam daw niya, nasa detention facility pa ito ng ICC. Kaugnay naman sa mga nangyayari sa Pilipinas, tinanong ang bise kung sa tingin niya ay stable pa rin ang gobyerno. No, our institutions are clearly abused. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Hindi na rin daw siya nagulat sa pagdawit kay dating Speaker Martin Romualdez sa umano'y anomalya sa flood control projects. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez, baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Maringin namang pinabulaanan ni Romualdez ang akusasyon ng bise na tumatanggap siya mula sa illegal gambling. Guni-guni lang din daw ang sinasabing mga maleta ng pera na inihahatid sa kanya. Hanggang ngayon naman daw kasi wala pa rin na ipapakitang ebidensya. Nakalulungkot daw na ang bise pa ang nagpapakalat umano ng kasinungalingan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Problema pa rin ang supply ng tubig at kuryente sa malaking bahagi ng Masbate. Isinailalim sa state of calamity ang probinsya bunsod ng matinding paghagupit ng bagyong Opong. Saksi si JP Soriano. Dinatnan kong puno ng troso ang Masbate National Comprehensive High School. 4 na araw matapos hagupitin ng bagyong Opong ang Masbate. Mistulang dinurog ang mga nilalakaran ng mga estudyante o covered pathway. Napuno ng dahon ng kisame ng isang classroom, pero ang iba natuklapan ng bubong. Habang ang ilan binagsakan ng mga sanga ng puno.
At isa lang po to sa mga classroom na makikita nyo pong nabagsakan ng puno, na talaga na pong kung imagine niyo po kung may nagkaklase dito, talaga pong tiyak na may masasaktan. Isa lang po ito sa mahigit 20 classrooms dito sa paaralan na na-damage dahil sa bagyo. Isa lang ito sa 54 na paaralang apektado ng bagyo ayon sa DepEd Division ng Masbate. 57 silid-aralan ang tuluyang winasak ng bagyo. 71 classrooms naman ang nagtamo ng partial major damage, habang 72 classrooms ang nagkaroon ng kaunting sira dahil sa bagyong Opong. May 43 classroom ding binaha at 11 na landslide. Bukod pa sa libu-libong gamit gaya ng armchairs, computers at iba pang learning materials na nasira ng bagyo. Kaya tulong-tulong ang mga guro at pamunuan ng mga paaralan sa pag-aayos. Napakalaki ng pinsalang na idulot ng bagyo. At wala kaming ibang gagawin kundi tanggapin ito at mag-move on. Nagluluksari ng paaralan para sa pagpanaw ng campus journalist nilang si Brian Bolaño. Isa sa 9 na namatay sa Masbate dahil sa bagyo. Nasawi si Brian nang mabagsakan ng gumuhong pader ng kapitbahay ang kanyang silid. Sinika pa siyang dalhin sa ospital. Sinundan ko, ako mismo nirevive ko pa rin yung anak. Sa sobrang ko na hindi ko matanggap. Sa ang iniisip ko, hindi ko susukuan yung anak ko. Pero hindi na talaga. Wala na talaga. May 150,000 individual naman ang apektado. 14,000 bahay ang napinsala, habang 3,500 bahay ang tuluyang nawasak. Ibang problema pa ang kakulangan ng kuryente sa probinsya na nakakaapekto rin sa supply ng presyo ng tubig. Nung dati, 25 pesos, ngayon 45 pesos dahil sa mayroon na po gamit na generator. Kasi wala nga pong kuryente ngayon, hanggang ngayon. Bagsak din ang cellphone signal sa isla. May palibreng wifi ang ilang telco, pero may oras lang. Tinatayang matagal pa bago maayos ang mga bumagsak na poste at mga puno. Kaya may mga kalyeng hindi pa rin madaanan hanggang ngayon. Posibleng abutin ng 1 buwan bago maibalik ang supply ng kuryente. Nagpadala na rin ng internet satellite sa probinsya. We assure them that we will do our best na matulungan sila. We will do our best to recover. We will do our best na makabangon ang Masbate. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. 27 ang patay sa magkakasunod na pananalasa ng mga bagyong Mirasol, Nando at Opong, gayon din ng Habagat. Sa Pangasinan, halos 300 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center. Saksi, si CJ Turida ng GMA Regional TV. Dahil sa malalakas na alon, ulan at hanging dala ng Super Typhoon Nando sa Calayan, Cagayan at iba pang lugar sa Hilagang Luzon, maraming pamilya at kanilang mga kabuhayan ang naapektuhan. Ang mga katutubo sa Santa Ana, Cagayan, hanggang ngayon hindi pa maayos ang mga tirahan. Malaking tulong to po, ma'am, kasi gamitin namin para may pangbili kami ng materyales. Sa bayan ng Gonzaga hanggang ngayon, nakatali pa ang bubong ng ilang bahay sa pangambang may susunod pang mga bagyo na tatama sa kanilang lugar. Isinailalim na ang probinsya sa state of calamity. Maglalaan ng 20 milyong pisong pondo ang provincial government. So lahat yung savings na yun, around 20 million, ibibigay ko sa Calayan para makapag-recover. Isinailalim na rin sa state of calamity ang pagudpod sa Ilocos Norte, kung saan mahigit 600 bahay ang nasira. Sa Lawag City, Ilocos Norte, umaaray ang ilang magsasaka sa pagkasira ng kanilang mga tanim. Yung hindi na tutuloy ng yung bunga niya, may sisira na, yung ganun. Oo. Kunti na lang ang makuha. Oo. Yun. Sa ngayon, wala na. Pag uminit na, masisira na. Sa tala ng Office of Civil Defense Region 1, umabot na sa mahigit 80 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa buong rehiyon. Tiniyak naman nilang maghahatid ng tulong sa mga apektado ng kalamidad. Isinailalim rin sa state of calamity ang Dagupan City. Ayon sa mga otoridad, halos 30 barangay ang naapektuhan.
kami po humihingi din po ng konting pasensya dahil alam naman po natin na medyo dahan-dahan po tayo ikot sa iba't ibang barangay at tutulong. Isang linggo na sa evacuation center ang ilang pamilya dahil baha pa rin sa kanilang bahay. Hindi pa sila pinapayuhan ng mga otoridad na bumalik. Kasi malakas ang hangin, kaya ay na-evacuate po kami dito sa Malubod. Kamusta ngayon, ma'am, doon sa Malubod? Mabaha pa, ma'am. Sa zone 7, 8, 9, wala rin pa rin yung tubig sa kanila, lalo sa fisheries, overhead pa rin. Mabagal yung pagbaba ng tubig, kaya medyo hindi pa halos nababawasan yung ating mga ibaris. Sa tala ng PDRRMO sa Pangasinan, halos 300 pamilya pa ang nananatili sa iba't ibang evacuation centers sa Dagupan at Calasiao. 19 na barangay sa Calasiao ang nakararanas pa rin ng baha pero humuhupa na. Problema rin ng ilang magsasaka ang kanilang mga palayan na nalubog sa baha. Ay, yung sinasaka kami na ngayon na namatay, nalubog sa tubig, wala nang nabuhay. Kasi yung baha. Dahil sa baha, naging madiskarte ang isang tricycle driver doon at gumawa ng kanyang bersyon ng tricycle o tikling. Hindi ako kumikita ng baha. Kaya naisipan ko na lang na gumawa para kumita. So, bali ilang araw ninyong ginawa yun? 2 araw, ma'am. Sa Biliran Province, 10 ang naitalang nasawi dahil sa bagyong Opong. Nasa 2,355 pamilya o 7,329 individual ang pinalikas at dinala sa 78 evacuation centers sa Biliran Province. Nagpapatuloy naman ang isinasagawang clearing operations at nagrarasyon din ng tubig sa mga apektadong residente sa ilang lugar sa Leyte. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Walang bagyo pero apektado ng easterlies ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Ayon po yan sa Pag-asa. Ito po yung mainit na hanging nanggagaling sa karagatang Pasipiko na nagdadala rin ng tsansa ng mga localized thunderstorm gaya ng naranasan kanina sa ilang lugar. At base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas ay may tsansa na ng ulan sa ilang bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Halos buong bansa ang uulanin sa hapon na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, mataas pa rin ang posibilidad na makaranas ng mga thunderstorm bago magtanghali at posibleng maulit sa hapon o gabi. Nakabantay din ang Pag-asa sa mga cloud cluster o kumpul na mga ulap sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible raw itong lumapit sa bansa at maging low pressure area sa mga susunod na araw. Hindi po inaalis ng Pag-asa ang tsansang maging bagyo ito. Kasunod ng mga throwback posts ni Kuya sa kanyang social media nitong weekend, inilabas na ngayong gabi ang big announcement. At tama ang hula ng ilang mga netizen. Paparating na ang ikalawang collab ng GMA at ABS-CBN ngayong taon, ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Magpapatuloy ang 20th anniversary ni Kuya kasama ang kapuso at kapamilya celebrities. Magiging housemates ang Sparkle at Star Magic na Gen Z celebrities at rising stars. At makikilala na ang housemates ngayong Oktubre dito sa GMA. Usap-usapan na naman online si Shala Dismaya, ang karakter ni Michael V sa Bubble Gang. Wish ko po, sana mawala na lahat ng mga korap. Kasama ni Shala sa episode noong linggo ang kanyang asawa na si Horny Dismaya na ginampanan ni E.A. Guzman. Kakapal na mga mukha, may pahiring-hiring pa. Lahat naman pala sila. Iyang-hiya naman ako sa kanila, no? Nag-avisala na sa episode ng Encantadia Chronicles Sangre ngayong gabi si Eshna, ang karakter ng SB19 member na si Justin De Dios. Maaksyon agad ang paghaharap nila ng mga sangre, lalo't may inihandang mga pagsubok si Eshna bilang tagapagbantay sa pinto ng Devas, ang katumbas ng kabilang buhay para sa mga taga-Encantadia. Viral pa online ang nakakatawang reaksyon sa kanya ng mga sangre na tila hindi siya matalo. Bakit ang kukupad ninyo? Pambihira naman tong San Pedro na to. Nakuha pa mang asar.
Anong San Pedro? Napabilib sa paghirap ni Justin sina Sangre Pirena Glyza de Castro at Sangre Dea Angel Guardian. Nagkaroon po kami ng session and during the shoot, kinikwentuhan po nila ako sa kung ano yung nangyayari sa set. Hindi ko po na-feel na left out ako or parang bago ako. Short lang po yung time namin together to work. Parang mahabang time na yung napagsamahan, parang gano'n. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.